Let's go back to our lesson. Forget the old life and exercise the present life. Habang hinihintay natin ang Panginoon, mag-exercise muna tayo. Di ba? And this is the, the process, how to become, a muscle man, a big man, a strong man, and a spirit. Ito yung kailangan po natin. Paano nga ba lumaki ang, ang katawan? Paano mag-exercise ang isang payat? At paano mag-exercise ang isang taba? So there is no such excuses regarding po sa exercises. Let us ask guidance po sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, muli Diyos, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Patawarin niyo po ako Diyos sa mga kasalanan na nagawa po namin. Pakalinisin niyo po kami. Maging karapat-dapat po kami basahin ng mga salita, pag-aralan. Ganon din po sa mga makikinig. Sa iyo po namin tinatagubilin ng Diyos ang katalinuhan ay pagkapalog niyo po sa araw nito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, ito yung pag-uusapan natin, forgetting the old life. And let us exercise the present life. Ano nga ba ang kasalukuyang buhay natin? Nung ikay Kristiyano na, mga kapatid, ay ito yung isang bagay na dapat huwag natin kakalimutan. I still remember about the last days of Apostle Paul. Na, nung siya ay nakulong, nung siya ay mamamatay na, he mentioned about, in a particular verse po, kay Timothy, the younger preacher. Ayan. The young preacher sa time na yan. Ang sabi po doon, that brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do. Ito lang yung po niya, yung magagawa po niya. Sabi niya, forgetting those things which are behind. Huwag mo nang alalahanin yung mga lumang buhay mo. Nang nakaraan. Huwag na natin balikan. Huwag natin pahinayangan ng isang bagay na tapos na. Di ba? Ang haharapin po natin yung bukas, sabi kasi dito, and reaching forth onto these things which are before. Kaya dito ko po, pinamagatan yung topic na ito yung ating conclusion last Sunday. Forgetting the old life, and let us move forward and exercise the present life as a Christian. At ito po yung dapat nating pagkakatandaan. Alam niyo po, this means that while we are still living on earth, habang tayo po ay nabubuhay pa po sa mundo, habang nagigera, habang tayo ay wala pa sa rapture, let's not forget to exercise. Because we will face many trials, many troubles, more challenges in our lives, now and also the coming future. Ayan ang dapat nating pagkakahandaan. Handa ba kayo? Nasa-surprise ba kayo? Wow, kera na. Wow, mahal na ang bilihin. Wow, tagutom na. There is no such the word surprise in the, in the Christian life. Pero yung mga inactive, maso-surprise sila. One day, nag-rapture, naiwan sila. Totoo pala ang Bible. One day, kung saan, magsisisi sila, but it's too late. Di ba? Na kung saan ay hindi nila pinakinggan. Alam niyo, hindi nagkukulang ang Diyos. Nagkukulang man tayo ang Diyos, hindi. Why? Sapagkat ang Biblia hindi nababago kailanman. Ang Biblia nandyan, pero ini-ignore natin. Tapos, paniniwalaan ninyo ang mga nangyayari sa sanglibutan. Isamantalang inihula na ito ng Diyos mula pa sa Biblia. Wala pang gera, naisulat na. Wala pa yung si President Trump, ay naisulat na. Wala pa yung nagsimula ng war, naisulat na. At hindi sila minention, pero minention ang war. Yung declaration of war, hindi minention kung sino ang author. But the Bible ay nagsalita na po at binanggit na po ang mga bagay nito. Let us now put busy ourselves into exercises. Kailangan natin mag-exercise. Ano yung mga exercise na dapat natin gawin, mga kapatid? Alam niyo po, a regular habit of exercise will turn into perfect practice. Why? Kasi mamememorize nyo na eh. Kapag palagi kayo nag-exercise, di ba from the start, kapag ikaw ay pupunta sa gym, nag-exercise ka, Brother Angel, di ba? Nag-exercise si Brother Angel, nag-exercise. Tinuturuan tayo ng instructor, right? May instructor sa loob. Hindi ka pupunta doon, then you will just thinking about, uy, paano gawin ito? Di ba? Ay, mayroong weight, mayroong mga barbell, mayroong mga, para saan ito? No.
mayroong instructor na lalapit sa iyo at tuturuan ka one by one. And after that, you do it, regular habit, na inyo pong in-exercise, it will turn into one perfect practice na. Why? Kasi hindi mo na kailangan ng instructor. You can, do it your own, physical fitness po. Kaya mo nang gawin ito. And why do we need to exercise regular in our present days? Bakit kaya kailangan po natin na maging habit natin na mag-regular exercise? Why? Mayroon po ba tayong laban? Mayroon po ba tayong haharapin, bakit tayo magpapalakas? Kasi, mayroon tayong kalaban na malakas. Paano ka makakalaban kung ikaw ay mahina? Alam niyo po, because, sabi po dito, why do we need to exercise regularly in our present days? Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he will devour. Alam niyo po, yung ating opponent, yung ating adversary, yung ating enemy, hindi natin siya kakampi. Siya ang kaway. Malakas to, mga kapatid. At kapag haharap ka na isang mahina, ay nako, ihipan ka lang, bagsak ka lang. Di ba? Ihipan ka lang, bagsak. Hipan pa lang yun, hangin pa lang. Ganon ang mga Kristiyano, bakit sila sensitive? Di ba? Kunting salita lang, nagtatampo na. Yan ang simbolo that you are weak, Christian. You need to go into in the field of exercise. Kailangan mag-move ka, kailangan mag-physical ready ka. Not only that, it's also the spiritual, dapat maging malakas ka. Sapagkat ang ating kaaway ay hindi nagbibiro. Our adversary is your opponent, and this is our enemy. Satan was very real in the life. Not only in our life, and also in the life of our Lord Jesus Christ. Saan natin makikita yun? Sa Matthew chapter 4 po, verse 1 to 11. Sa Matthew chapter 4, verse 11. Sa wilderness, di ba tinukso ang Panginoon? Tinukso ang Panginoon. Pag ikaw, kung ikaw talaga, sige, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Di ba? Nakikita mo, sabi niya, sa 11, nakikita mo yung kayamanan sa mundo. Patira pa ka, sambahin mo ko, bibigay ko ang mga bagay na yan. Di ba? Alam niyo ba kung anong tawag sa kanya? Ang tawag sa kanya, doon po sa book of Matthew, sa adversary, our opponent, 3 names use the enemy in this passage po. The devil, the tempter, and Satan. Iisa lang po yan. Iba-ibang pangalan, pero isa ang pagkatao. Di ba? Isang persona ang tinutukoy po dyan. 3 binanggit sa isang pagkatao. So, ibig sabihin, may mga weapons siya kung bakit tinawag siyang devil, tempter, and then also the Satan. And let us discover why the Bible ay tinawag siyang devil, tinawag siyang tempter, at tinawag siyang Satan. Alam niyo ba kung bakit? Bakit tinawag siyang Satan? At sige nga. Bakit siya tinawag na Satan? Pastor, kasi may sungay siya, may buntag po siya, mayroon siyang pakpak na matulis at kaya siya, i-picture ninyo si Satan. Tapos kulay ang balat ay pulang-pula, may tinidor. Di marunong magkutsara si Satanas. Sino dito hindi marunong magkutsara? Okay. Ayun ang description. Pag devil naman, ibig sabihin naman, demons. Masama. Di ba? Sasabihin sa'yo, umpira. Di ba minsan ginagamit ang ang salitang demon sa pag masama ang ugali ng isang tao. Demon ka! Ginagamit yung salitang the devil. Demons. Right? Pero yung isa naman, tokso. Yan, tokso. Kalimitan sa mga manunukso. Kaya bawal lang sa school lang so ano tawag ba? Bullying. Sa Kristiyano maraming bullying. Pero yan yung isang bagay.
of all ano po yan, the significance po niya, ay ang nagtuturo po ay ang the opponent. Okay. Walang iba kundi the opponent. Alam niyo po na kung saan ay dapat po nating maintindihan po. Sa ano po, paano lumabas si Satan, si Dagon, si Devil. Nagsimula po yan, ang pangalan niya, Lucifer. Lucifer is not bad name. Lucifer is an angel name. Okay. So, kung kayo ay magpapangalan ng inyong anak, Lucifer, that is a good name. Ano nga kaya kapitbahay mo, sasabihin mo, anak! Lucifer, halika! Ano kaya, pag narinig yun ng kapitbahay mo, ano sasabihin mo? Ipapaliwanag mo ba, ano yan, maganda pangalan ng Lucifer. Ano yan? Angel's name yan. Yung Lucifer. How many times mo ipapaliwanag yan? Pero sa pagtinig ng tao, masama na. Why? Because the word Lucifer in Ezekiel chapter 14 verse 12, sabi nito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Tingnan niyo po, galing sa langit si Lucifer. Kasi paano ka bumagsak, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? Tingnan niyo po, nung siya bumagsak, mula po sa langit, ngayon, ang kanyang titirahin niya ngayon, ang kanyang plan is to destroy the nation. Is to destroy the people inside sa nation. Sabi dito, for thou hast said, ano sabi po ng puso ni Lucifer? Bago siya naging Satan, bago siya naging devil, bago siya naging temper, sabi niya, for thou hast said in thine heart, at ito yung nasa puso po ni Lucifer, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit upon all the mount of the congregation in the sides of north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high, that is the Lucifer. At pagkatapos na siya nagrebelde, pinalitan ng kanyang pangalan. Isang beses lang binanggit si Lucifer sa book of Isaiah chapter 14. And after that, natapos na ang kanyang kabutihan, natapos niya ang kanyang pagkatao, at pinalitan na ito as an opponent. At siya na yung tinawag na the devil, the tempter, and also Satan. So yan yung isang bagay na dapat nating matutunan at ma-exercise kung paano natin labanan ito. Alam niyo po, Satan is referred po sa maraming pangalan in the Bible. Adversary, an accuser, an enemy, an opponent, a devil, a serpent, and a dragon, lalo na sa Revelation. Whose sole focus is to deceive people. Ang kanilang attention nito, iba-iba man ang pangalan ng adversary, ng ating opponent. Ang kanyang layunin ay to deceive people. Sa Matthew 24, di ba? And the false prophets will come, the rise, then also the false Christ will rise. And then what happened? And people will deceive. And many will deceive. Yan ang isang layunin po ng mga ito, ng mga taong, ng mga gumagawa po nito. But the Word of God, it said, na sinabi po dito sa Ephesians 6:11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So dito mga kapatid, anong gagawin? Not only to exercise, and also let us practice to put on the whole armor of God. Pinapractice nyo ba yan? Nasuotin ang mga ang panangga mula sa kalaban. Alam niyo kung bakit nagiging matagumpay si Satanas? Hindi natin sinusuot eh. Pero sabi nito, let us practice to put on. Let us exercise to put on the whole armor of God. At sinabi ko yun sa Ephesians chapter 6 verse 11. You know what? God is a great commander-in-chief in this warfare. Sa pakikipaglaban, mayroon tayong commander-in-chief. Pag sinabi commander-in-chief, wala kang ibang susundin, kundi siya. If you love God, if you love Jesus Christ, keep His commandment. He is a commander-in-chief. Tama ang kanyang iuutos. Tama ang kanyang deliberation ng kanyang mga salita. But, application, ito na ang problema. The problem is the application. Kayo, mga mananampalataya, paano nyo in-apply ang mga utos ng Panginoon sa buhay po natin?
Ang masama ay masama. Ang mabuti ay mabuti. Hindi pwede ang masama ay pwedeng gawing mabuti. Tawag doon compromising. Pwede na yan kasi ano naman kunting kasalanan lang naman. White lie. Tama na yan. Okay na yan kasi ano lang naman just for enjoyment. Bukas meron namang 1 John 1:9. Okay, so yun. At tingnan natin kung how to fight about this yung sinabi ko sa Ephesians 6:17 to 18. Sabi ko dito, and let us take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Mga kapatid, let's think about the first note na sinabi ko doon sa verse 17. Sabi ko dito, first, let us take the helmet of salvation. Don't forget, saved ka, mga kapatid. Ligtas ka, Kristiyano ka. Pag sinabi mo dito, let's take the helmet of salvation, you are saved. Tinanggap mo si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas, therefore saved ka. Don't forget about the salvation. At ang pangalawa, use the Word of God. Sabi kasi dito, the sword of the Spirit, the sword of the Word of God. Then this is, which is the Word of God. Sinabi ko dito. And the third one, not only to take the helmet to remember that you are saved, and also to use about the Word of God, the Bible, and also don't forget to pray. Always with all prayer. Why? Sapagkat kailangan nating manalangin po, mga kapatid. Lumapit sa Diyos, sumingi ng lakas. Sapagkat sabi ko dito, and supplication in the Spirit. Ang ibig sabihin ng supplication in the Spirit, anong ibibigay ng Espiritu sa iyo kung hindi ka humihingi? Yung supplication in the Spirit, sabihin parang ganito, manalangin ka, at ano yung ipinapanalangin mo, yun ang ibibigay sa iyo ng Holy Spirit. Ang problema, hindi ka nagpipray. Di ba? Hindi ka humihingi sa Diyos. So anong isusupply ng banal na Espiritu sa iyo? Wala. Di ba? Alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo. Pero ba't hindi mo alam lumapit sa Diyos? Di ba? Alam mo na ang Diyos ang siyang ay hindi nagkakait ng anumang bagay. Ibibigay niya ang lahat ng mga bagay. Lumapit ka lang sa Kanya. Sabi nito, in all things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. Matthew 21 verse 22. Pero wala kang pananampalataya Wala kang tiwala sa Diyos. Kaya hindi ka nagpe-pray. Again, mayroong 3 things na dapat gawin. Take the helmet of salvation, take about the Word of God, which is the Bible, and don't forget to pray. Always with all prayer. At yan ang kailangan po natin. Now, let us now move on into the second part. The second part, now let's get to know our opponent. The adversary, the devil, the Satan, and his main strategies. May strategies po siya, mga kapatid. May technique siya how to get you involved. How to get you out from the holiness into what? Craftiness. Bibigat, di ba? At yan ang problema po. Ano ba mga unbeliever? Hindi na kailangan sila dalhin sa kasalanan. Gagawa ng kasalanan yan. Pero kayo mga Kristiyano, ang dadalhin niya sa kasalanan. Yan ang trabaho niya. Seeking whom he may devour. Just like what? A roaring lion. Seeking whom he may devour. So ito yung isang mga bagay na kung saan hahanapin ng mga faithful person, ang mga Christian, para ibalik muli at sila ay ibagsak. Now, the number 1, he is the father of all lies. Ay, Pastor, ibig sabihin, pag ang Kristiyano nagsinungaling, he is my father. Sabi ko nun you are of your father, the devil. The lust of the father, you will do. Kaya ka gumagawa ng masama. Gusto ng tatay mo, gawin mo yan Ganito
Who is our chief commander? Jesus Christ. Sa tingin mo, ang Panginoong Isus tuturuan kanya magsinungaling? No. Eh, ba't ka nagsisinungaling? And sabi dito, until now, you are now in the part ko, children of the devil. Sabi kasi dito, the lust of your father, he will do. One, he was a murderer from the beginning. Mamamatay tao. Sabi ka na, Pastor, buti na lang, hindi ko siya patay. Bakit? Wala pa akong pinatay. May isa, wala pa. Sabi nga ng Biblia, sino mang nagagalit sa kanyang kapatid, siya ay mamamatay tao. Galit pa lang yan, wala pang kutsilyo yun, wala pang baril, wala pang baliso. Yan, galit pa lang ang mayroon. At yan ang isang step kung maging murderer. The pangatlo, ang sinabi ko dito, abode not in the truth. Walang totoo sa kanya. Lahat pinasisinungalingan niya. Ayaw tanggapin ng katotohanan. Kapatid, sabi ng Biblia ay bawal magmura. Eh, ba't ka nagmumura? Di ibig sabihin, wala sa kanyang katotohanan. Di niya pinapaniwalaan ang totoo, ang Biblia. Alam niyo, kapag tayo nakikipag-compromise, hindi tayo naniniwala na ang Word of God ay totoo. Diba? Hindi nagmamanifest sa atin ng katotohanan. At ang sabi dito, yung mga hindi tumatanggap ng mga katotohanan ng nakasulat sa Biblia, hindi na nanatili sa katotohanan. Sabi kong gano'n. And because there is no truth in Him, at hindi sila totoo, at sapagkat hindi sila naniniwala sa totoo, when He speaketh a lie, kung sila'y nagsasalita ng kasinungalingan, He speaketh of His own. Mga kapatid, pag ika'y nagsisinungaling, ikaw yun. Nagsasalita ka sapagkat ikaw yun. Di ba? For he is a liar, sabi dito, and the father of it. So mga kapatid, ito pala isang number one strategy para makita ay gagamitin niya na magsinungaling ka. Sasabihin mo, sinungaling ka. Sabihin mo na hindi ka naninigarilyo. Sabihin mo, hindi ka umiinom ng alak. Sabihin mo na kaya hindi ka dumating ng Sunday dahil mayroon kang bisita. Maraming mga kadahilanan, Maraming kadahilanan. At yung mga kadahilanan na yan, magtuturo sa'yo, taktika ni Satanas, nasasabihin niya na hindi naman inalam Wala naman nakakakita Right. Diba? So ang pagsisinungaling, hindi naman pag nagsinungaling ka sa pastor, walang magagawa si pastor, kundi, okay, ganun lang. And don't forget, when you speak it a lie, you speak it of your own, because you are a liar. And your father is the devil. Now, the second part is all about Satan tempts people to sin. Di ba ito naman ang kanyang trabaho? Tuksuhin ang mga tao para magkasala. Lalo na kayo mga young people. Malapit kayo sa tukso. Di ba? Malapit kayo sa tukso. Pastor, ba't mo naman nasabi yun? Naging young people ko ako, mga kapatid. Hindi ako sumipot na ito, matanda na. Nagsimula din po ako sa kabataan. At yung kahinaan nyo, naging kahinaan ko po yan. Ako'y parangga akong tao. Ako'y hindi ako holy by holies. Hindi. Di ba? Bakit ko sinasabi? Nadaanan ko po yan. Nadaanan ko po yan, mga kapatid. The temptation. Maraming, mas lalo kayo. Kami, ang temptation lang namin ng unang panahon, picture lang. Ngayon, live. Di ba? Live. Mga kapatid, yung kung kayo magkaka-baby, wag niyong pahawakin ng cellphone. Bakit? Mga kapatid, tinignan ko po ang cellphone ngayon. Pag wala akong ginagawa, pinibisita ko. Nakikita ko kasi, ang mga bata, kapitbahay namin, para manahimik, cellphone at pindot ng pindot. Minsan pinagmamasdan ko, habang nagkakape kami, pinagkakape ako dun Kape, hinahanap ako ng misis ko, nandun ako nagkakape. Pinagmamasdan ko yung bata, wala silang pasok. Nag-time na nandun ako, nakita ko. Mga bata, hindi nag-uusap, puro cellphone. Nabubuksan po nila na hindi sinasadya. Isinusumbong ko naman. Sabi ko naman, ay, iba na ang pinapanood. Takbo tuloy yung bata doon ng cellphone.
sabi ko, alam niyo po, delikado po ang cellphone ngayon. Kung gusto niyo pong sila ay manahimik po, gawin niyo po yung paraan, yung dati nating kaugalian. Naranasan natin kung paano po tayo maglibang na hindi po kasalanan ang ginagawa. Sabi ko pong gano'n. Masama po ang cellphone. Ako, masama talaga. Binuksan ko, nag-try ako. Nag-try ako na mag-open lang ng mga YouTube, hindi sa YouTube eh, Facebook. Kung ano na mga lumalabas, mga kapatid. Kamamadali ko. Kamamadali ko, sabi ko, ay, pagtira. Pagka, yung pala, minsan pag namamadali ka, natudouble click. Sabi ko gano'n, teka, balikan ko, binalikan ko lahat. Sabi ko, nako, may mga na-click. Nalalike. Tinatanggal ko, sabi ko, pang-tira, delikado. Ay, simulan, sabi ayoko na. Yan ang isang bagay kung bakit po tinutugsos tayo. Alam niyo po, as what we did with the Lord Jesus Christ in the wilderness, the same strategy will use with us. Kung paano tinukso ang Panginoon, tinukso din siya. Gawin mo tinapay, ang ano ito. Ganon din po. Sige nga, sa tukso. Lalo na kapag mga gadget. Gano'n na po pagkayamanan, makikita mo yung mga bagay na, tingnan nyo po ha, ipinapakita ng Diablo ang mga kagandahan. Tingnan nyo sa Matthew, balikan natin. Sa Matthew 4, tingnan nyo po ha, kung paano ha, hindi po ano po, ibig sabihin nito, cellphone ito, mga kapatid. Kasi pag pinapakita, ibig sabihin, makikita nyo, madidistinguish nyo po yung mga bagay na yun. Tingnan nyo po ha, Verse 8, Matthew chapter 4, verse 8. Again, the devil took him up into the exceeding high mountain and showed them at pinakita all the kingdoms of the world. Ang ibig sabihin ng kingdoms of the world, yung mga bagay sa sanlibutan, kasama cellphone, kasama computer, kasama dito lahat. Nandito po sa mundong ito. And showed them, and the glory of them, yung to glorify him, ibig sabihin, to glory him, ibig sabihin, masisiyahan ka, matutuwa ka. Games, ito ha, ang games ay sisirain ang utak mo, ipupulyot ang utak mo. Subukan nyo na ang bata naglalaro ng games, utusan mo. Pagdadabugan ka niyan, lalo na pagtalo. Yung emotion niya ay nababago. Yung kanyang emotion, physically, magagalit. At sasabihin sa'yo, halimbawa, wait lang, pahingin tubig, mama, ang tagal, bilisan mo, ay may pasigaw. Mga kapatid, kapag ang bata hawak ang cellphone at sumisigaw, malaki ng epekto sa kanya yan. Why? Because Satan tempts people to sin. From the beginning, sabi ganon, teach all our children diligently. Tingnan nyo ha, turuan natin ang ating mga anak. Bata pa lang, turuan na natin ng buong pagsisikap. Pag sinabing diligently, ang ibig sabihin nun is, ano yun? Deuteronomy 9:6, sabi po doon, teach them diligently. Kapag hindi nyo ito sinubukan ng buong sikap, pinabayaan nyo ang magturo sa kanya ay ang sermon, lalaki siyang nagmumula. Lalaki siyang mainit ang ulo. Lalaki siya na namusan hindi kanya re-respetuhin. Lalaki siya na namusan suwail na anak. Hindi maghuhugas ng pinggan. Hindi maglilinis ng bahay. Hindi magwawalis. Instead, assemble ng hawak, walis ang mahawak niya. Maghugas ng pinggan? Yes, paghugasin niya ng pinggan. Ano ang gusto nyo? Matuto sila sa cellphone o matuto sila sa bahay? Matuto sila sa bahay. Satan takes people to sin. Bata pa lang, turuan nyo na maging magrespeto sa inyo. Alam nyo nung nauso ang cellphone, kaya alam ni Mrs. Nung nauso ang cellphone, hindi ko pinahawak ang mga anak ko ng cellphone. Si Angel nakahawak siya nung nagkaroon ng pandemic. Kailangan kasi online. No choice. So kailangan niya ng pero hindi pa ganito katalamak ngayon. Ngayon, very talamak na ang cellphone, mga kapatid. Talaga. Tapos sasabihin nyo, maghihintay kayo ng respeto ng inyong mga anak paglaki. Hindi. Kasi ngayon pala, tinuturuan nyo na sila ng ganon.
na pinabayaan na po natin. Okay. So, hindi lang po yun. This is what he did to Judas in the last hours of Jesus' life. Di ba tinukso si Judas, kaya niya yung pinenta ng Panginoon? Sa Luke chapter 22 verse 3 and 6. Just like he did to tempt Eve in the Garden of Eden. Di ba tinukso din po si Eva? Unang tinukso si Eva at pinakita ang ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Nung nakita, tinikman. Alam mo ang temptation, ipapakita muna sa inyo. At ipapakita niya, hindi pangit. Ipapakita niya, mag-i-enjoy ka to glory. Yeah, sabi nga ng Matthew 4:11, di ba? To glory. What the king, yung mga kayamanan dito sa mundo. Masisiyahan ka, matutuwa ka. Di ba? Kasi si Satanas, hindi yan magpapakita ng tukso na lalayuan mo. Kundi may enjoy mo ang tukso na yon. Okay, so yan yung isang bagay na dapat natin. Ito ang gustong iparating ni Apostle Paul sa atin. Paul once again hit this for all the believers. What? Kasi sabi dito sa 2 Corinthians 11:3, but I fear, ito ang kinatatakutan po ni Apostle Paul, lest by any means, sa anumang pamamaraan, as the serpent, nakatulad din po ng ahas, na siyang tumukso po kay Eva through his subtlety, to what? So your mind shall be corrupt from the simplicity that is in Christ. So dito makikita natin, pwede rin pong gamitin ang formula na yan para po tuksuhin ang mga believers na magkasala. Temptation. Na isa sa pangunahing ginawa ni Satanas para bumagsak ang mga tao. Number 3, Satan removes the word of God from people's heart. Ito ang masama. Natangnan na kayo ng salita ng Diyos, pero nag-backslide pa rin kayo. Natangnan na kayo, nakaranas na kayo ng kaligtasan, alam nyo ng kaligtasan, pero nawawala pa rin kayo sa church. Ba't kayo nawawala sa church? Sapagkat hindi na namunga ang salita ng Diyos sa puso niyo. Alam nyo, hindi niya kukunin sa isip. Kasi lahat ng tao pwede mag-memorize po ng Word of God eh. Kukunin niya sa puso at papalitan niya ito. Ito ang formula ni Satanas ganito. Kukunin niya ang Word of God, papalitan niya ito para yun ang magtatanim sa kanya. Yun ang maggagawa sa kanya. Ito po ay nangyari po sa parable po ng apat na lupa, ng apat na uri ng lupa. Sa Book of Mark, chapter 4, verse 13 to 20. At isa dito sa verse 14, sinabi ko dito, that the sower soweth the word. And sa verse 15, sabi ko dito, and these are they by wayside. At ito po ay nangahasik ko sa daanan. Where the word is sown, na kung saan ang salita ng Diyos ay naitanim po doon. But when they have heard, Satan cometh immediately and take it away the word that was sown in their hearts. Tingnan niyo po, saan busy ang si Satanas sa mga Kristiyanong nakikinig? Pastor, paano ba ninanakaw ang salita ng Diyos? Ganito. Sa during preaching, natutulog ka, pag nanakaw, si Satanas nandyan na. Katabi mo. Pag kayo pinatulog ni Satanas, sasabihin nun, oo, ito na si Satanas. Ninanakaw na ang salita ng Diyos. Ayaw maitanim sa puso po ng tao. So, yan yung isang bagay. Why? Ito pa ang isang problema. Why that Satan? It's not just the word, because he hates faith with the word produces. Ano ba yung sinabi ko sa Romans 10:17? Faith coming by hearing, and hearing by the word of God. At dyan po kasi nagsisimula ang ating pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Therefore, kung nagsisimula ang pananampalataya sa word of God, kailangan niya itong burahin sa puso niyo po. Kailangan niya alisin. Kaya nga dapat po mawala ang mga bagay na yun. Then, hindi pa po yun. Number 4, Satan chokes faith. At hinahadlangan po ang ating mga pananampalataya. Sinasakal. Choke. Ginagamit sa motor yan eh. Sino-choke. Sinasakal. Pinipigilan. At ang sabi po doon sa Matthew chapter 4 verse 18 and 9, these are they which are sown among the thorns. Sa mga matitinig na lugar. Ibig sabihin ito, mga matitinig na tao ito. Such as hear the word. Sa verse 19, and the cares of the word, the deceitfulness of riches, and the lust of their things enter in,
choke the word and become unfruitful. Alam mo, pag nasasakal po ang inyong pananampalataya, hindi kayo mamumunga, hindi kayo lalago, mga kapatid. Why? Sapagkat pinipigil ang salita ng Diyos na pumasok po sa inyo. At yan ang isang bagay kung bakit. Those are mentioned above is the Satan's design. Yan ang pakakatandaan niyo po. Then the path to victory. Now let's talk about the path to victory. Gusto niyo ba maging matagumpay? Wala, ayaw. So, silence means yes. Again, gusto niyo ba maging matagumpay? Okay. O sa mga gusto magtagumpay, ito ang gagawin po natin. Okay, the path to victory, and this is a warfare po, is to hold fast to Christ. For without Him, we can do nothing. Ano sabi doon sa John 15:5? I am the vine, and ye are the branches. And he that abideth in me, and I in him, the same bringing forth much fruit. For without me, you can do nothing. So meaning sa pakikipaglaban, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Chief Commander. Commander-in-Chief, kasama po natin sa buhay po natin. At wala tayong magagawa kung wala po siya. Tingnan nyo ha, ito lang yung klase ng Chief Commander na kung saan hindi lang nakaupo siya sa opisina. Hindi po siya nakaupo doon po sa trono. Kundi, lumalaban ka, kasama ka niya sa pakikipaglaban. Di ba? Yun ang kagandahan. Kaya nagiging Kristiyano, nagiging matagumpay. Ang Kristiyano, bakit hindi nagiging matagumpay? Because there's no Christ in his heart. Wala siyang Kristo sa puso. Sa kasi sabi niya, for without me, you can do nothing eh. Kung sabihin natin, for with Him, we can do anything. Pero dito, wala eh. Kung wala ang Panginoon, wala kang magagawa. So meaning, kaya ka bumabagsak mga kapatid, kung bakit ka natutugso, kung bakit ka nag-fail sa pagiging Kristiyano, sapagkat totoo na wala ang Kristo sa puso mo. Na totoo na hindi ka talaga namumuhay. Pero dito, gusto natin magtagumpay. Alam niyo po, ganito na lang eh. Pinakasimple eh. The Son of God, our Lord Jesus Christ, came to destroy the works of the devil. Alam niyo, ganito yan eh. Alam niyo si Kristo kung bakit napako sa krus ng Kalbaryo? Para bayaran ng inyong mga makasalanan, ang tayong mga makasalanan. But God commanded His love toward us, while we were yet sinners, Christ died for us. So binayaran niya ang mga ating mga kasalanan. So the Son of Man, or the Son of God, came to destroy the works of the devil. Pero bakit nasa ating pa rin ang presensya na yan? 1 John 3:8, sabi po dito, he that committed sin is of what? The devil. He that committed sin is of what? The devil. Right. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, sabi dito, he reminding us, sabi dito, that the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Pero bakit namumuhay pa rin ang kasalanan sa puso natin? Bakit nagdidesisyon pa rin tayo ng mga mali? Bakit pa rin nagpaplano pa rin tayo ng mga mali na hindi nakakapag-glorify sa Diyos? Because the works of the devil is not yet destroyed. Baka hindi pa. Baka hindi pa po sira. Baka wala pang nasira sa inyo. Isinuko nyo lang ay ang mga ilang bagay na kasalanan. Pero hindi lahat ng kasalanan ay isinuko nyo o pinayagan yung bayaran ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, in conclusion, those who always exercise never lose. But the loser never do exercise. Yan ang problema kung bakit bumabagsak ang mga Kristiyano. Kasi hindi pinapractice ang Word of God. Hindi binabasa, hindi nag-meditate day and night, at wala pakialam sa Word of God. Alam niyo po, sabi ko sa sa 1 Peter, ulikan natin, 1 Peter chapter 5, verse 8 to 10. Gusto natin maging matagumpay. Ang sabi ni Pedro, si Pedro, sumulat po nitong 1 Peter chapter 5, verse 18. Bakit isinulat niya ito? Kasi isa siya bumagsak. Isa siya sa tinukso ng dyablo. Isa siya na kung saan ay tinalikuran niya ang Panginoon at dininay niya ng tatlong beses na tinanggihan niya ang Diyos. Kaya isinulat niya ito.
Paalala sa mga Kristiyanong tatalikod. Paalala sa mga Kristiyanong tumalikod na. Paalala na kung saan 3 beses na pinagkanulo ang Panginoon. Ang sabi ko niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, seeking whom he may devour. Verse 9, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle it. Alam niyo po, sabi ko, kung babasahin natin ito mabuti, be alert, sabi niya, and be watchful. Maging alert po tayo, at maging mag-check po tayo. Sapagkat ang diablo po ay totoo, at ang inyong kaaway ay totoo, at lagi po siyang naghahanap ng masisila. And that this is like a roaring lion looking for someone to attack and to defeat. Refuse to follow the devil. Sabi dito, whom resist steadfast in the faith. Strong. Stand strong in your faith. At alam po natin na mga nangyayari din po ito sa ating mga kapatid sa iba't ibang mundo. Sabi ganon, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Ibig sabihin, hindi lang sa iyo nangyayari, hindi lang sa Kabuyao nangyayari, hindi lang sa Laguna nangyayari, kundi sa iba't ibang bansa na mga Kristiyano ay nangyayari po ang ganitong pakikipaglaban. So ang usapin dito, usapin ng mga Kristiyano. At kailangan po natin itong mapaglabanan. Sapagkat, but the God of all grace, who had called us into the eternal glory by Christ, after that you have suffered a while, na tayo man ay dumarating po sa mga pagsubok pansamantala, ito ay tutulong para ikaw ay maging wasto at tama. Manatili maging matatag, at ito po ay makakapag-settle sa inyong buhay. That is, kung tayo nagkakasala, dapat tayo matuto at mayroong natututunan. Pero kung tayo nagkakasala at nagpapatuloy, anong natututunan na mayroon po tayo? Wala po. Ang kailangan po natin ay ito. Let us exercise always in the name of the Lord Jesus Christ. Doing exercise, making us perfect in life. Doing nothing, you are going to hell. You are going to damnation. Let us pray. Panginoon, muli o Diyos, salamat.